Magandang araw mga kapatid at mga kababayan. Ladies and gentlemen, at EJ Morse once again. Welcome to my small channel. Sana nasa maayos kayong kalagayan, saan mang dako ng mundo kayo naroon ngayon. At once again, Happy New Year sa inyong lahat. At sana naging maayos ang celebration nyo itong nakaraang holidays. Thank you. At umpisahan kagad natin itong ating discussion for today. Ang gusto ko sanang pag-usapan ngayon ay tungkol ito kay PBBM sa ating presidente. Alam nyo, given na given naman yan. Given yan na ang ating presidente ay napakabait. Napakabait at to the extent na sinasamantala ng mga kalaban at gano'n na rin ang mga kakampi ang kanyang kabutihan or ang kanyang kabaitan. Bakit ko nasabi yun? Yun nga, di ba? Itong kampo ni Digong Duterte, dahil nakita nga siya na ganito kabait. Alam niyo ito si Bongbong Marcos, hindi siya lumaki na katulad natin na nagdaan ito sa mga stages na nakikipagbabag sa lansangan. Yung nakikipag-inuman sa mga kanto-kanto. Lumaki doon sa tinatawag nating alta sosyedad na of course, hindi rin naman natin talaga masisisi. Doon siya lumaki sa ganong klaseng pamumuhay na hindi nga katulad natin na lahat ng klaseng mga experiences sa kalsada, dinaanan natin. Nandiyan nakikipagsuntukan tayo sa kalsada, nandiyan nakikipag-inuman tayo kung saan kanto. Yun ganun. Natutuhan natin yung gutter language, natutuhan natin yung lengguwahe sa kalsada. Ito si PBBM ay hindi naka-experience ng ganito. At alam na alam ni Digong Duterte yan. Alam na alam ng kampo ni Digong, ni Lazaro Duterte, na ganitong klaseng pamumuhay ang kinalakihan ng ating presidente. Kaya nga sabi ko, sinasamantala ng mga taong may gulang. Walang gulang ang ating presidente. Yun ang kulang sa kanya. Kulang sa gulang. Dahil nga hindi ito lumaki sa lansangan. Of course, hindi niya kasalanan yon. Kaya lang, sabi ko nga, itong klase ng politika dito sa atin sa Pilipinas, dapat meron kang ganito. Meron kang experience sa lansangan. Lalong-lalo na, ang katunggali mo ay katulad nila Digong Duterte. Sa totoo lang, kaya tinatawag siyang weak leader ni Digong Duterte dahil sa ganitong aspeto. May leadership naman kung tutuusin itong si PBBM. Taas ang pinag-aralan, disente. Kaya nga lang, natapat siya dito sa ganitong klaseng mga katunggali sa politika. Kaya malaking disadvantage yan. Knowledge lang, honesty, at iba pang mga qualifications ng isang mabuting presidente, okay na, tatakbo yung gobyerno. Pero pag natapat ka sa mga taong katulad nitong nila Digong Duterte na pinaglalaruan yung iyong kakayahan. Hindi sa kakayahan sa iyong knowledge, Hindi kakayahan dahil sa iyong management or iyong political skills. Pinaglalaroan nila yung kakayahan mo bilang isang lalaki na sanay makipagbabag sa kalsada. Yun ang kulang doon sa ating presidente. Yung kung tutuusin kung tawagin natin sa lengguwahe natin dito sa kalsada sanay makipagbabag sa lansangan.
Yun ang kulang sa kanya eh. Hindi katulad nga ito sila Digong Duterte, ano to, talagang lumaki ng ganyan ng orientation. Kaya sanay na sanay siyang makipagbarkada, makipagkaibigan sa mga militar at sa mga pulis. Dahil siyempre, mga pulis, sanay na sanay sa ganyan yan. Sanay na sanay pati mga sundalo. Yung lingwahe sa lansangan. So, yan. Isa yan sa sinasabi kong disadvantage ng ating presidenteng si PBBM. Masyadong mabait. Kaya pati nga, hindi lang yung kalaban sa politika, kundi pati yung mga kaibigan sa politika, pinagsasamantalahan siya. Tingnan nyo nangyayari sa Kongreso. Di ba? Nilaro-laro nila Romualdez yung budget. At of course, may veto power naman si PBBM. So, binito niya nga yung proposed budget. Pero, hindi niya kayang brasuhin. Dahil ang hari dito sa Kongreso ay si Romualdez. Nakuha ni Romualdez yung laro dito sa Kongreso. Nakuha niya yung laro ng mga politicians dito sa Kongreso na hindi nagawa ni PBBM. Okay, na-veto niya. Pero ano nangyari? Yung proposed budget ng DPWH na tumaas nga, mas mataas pa sa education. Nilaro lang siya rito. Ang na-veto niya lang dito halagang 26 billion. Ang ginawa ng mga congressmen dito, binago-bago lang ang pangalan. Dinagdagan lang ng mga katulad nung sa PMA, sa Commission on Higher Education, yung mga ganyan, isinama nila doon sa budget ng education na supposed to be hindi naman siya dating kasama doon. Para lang ma-justify na mas mataas pa rin lalabas yung budget ng education as against yung sa DPWH. Pero nilaro lang nila eh. Pinalitan lang ng mga titulo, pinalitan lang ng mga pangalan para maging part ng education budget. Para magmukhang mataas. Pero ano magagawa ni PBBM nga dito? Kayang-kaya siyang laruin ng Kongreso. Isang problema kasi yan, isa ring problema kasi ni PBBM yung wala siyang established na matibay na political party. Wala siyang matibay na political party. Wala siyang established na matibay na political party. Kaya nagde-depend lang siya dito sa mga kumakampi sa kanya na mga politicians, mga congressmen. Pero sa Senado nga nakita mo dahil sa Kongreso, sa Senado, bawat senador ay independent country yan. Kanya-kanyang kanya-kanyang direction diyan. Hindi mo matatalian basta-basta yung 24 senators na yan. Kanya-kanyang independent mind yan. Kaya lalong may problema sa diyan, hindi niya basta-basta mahawakan. Although of course, meron naman tinatawag diyan na transactional politicians na malalaman din natin yan kung magagamit niya yung pagiging presidente niya para dyan sa mga sinasabing mga transactional politicians pagdating doon sa impeachment ni Sara Duterte. So ano-ano yung mga problemang nakikita natin na kakulangan or masasabi nating wala sa President Bongbong Marcos na nagiging problema niya sa ngayon. Unang-una, yun nga yung hindi siya lumaking street smart. Lumaki siya sa alta sosyedad at hindi siya lumaki sa lansangan na katulad natin na nagkaroon ng maraming experiences. Sanay na makipagbabag, sanay na makipag-inuman sa kalsada. Na yan yung
kakulangan niya na sinasamantala ng mga Duterte. Una yan, na problema niya. Hindi lumaki, nasanay sa lansangan. Pangalawa, yung masyado siyang mabait, sinasamantala siya pareho ng kalaban at saka ng kakampi sa politika. Pangatlo, yung wala siyang established political party na matibay. Wala siyang established na political party na matatag. Ano yung pang-apat? Ang pang-apat dito, dahil nga sa may mga kakulangan siya dun sa aspeto na to na ating binanggit, dapat dito, kumuha siya ng isang matapang-tapang na spokesperson. Spokesperson na may utak, may pinag-aralan, may political acumen, may experience sa politika, at may tapang. Dapat dito may angas. Hindi po pwede rito yung mga tipong ito katulad ni magaling naman to si Secretary Bersamin. Kaya lang parang katulad din niya hindi rin sanay na makipagbabag sa lansangan. Kung figure of speech. Hindi sanay sa lansangan. Hindi sanay sa lengguwahe sa kalsada. Yun din ang kakulangan ng ating Secretary Bersamin o yung ating Executive Secretary na si Justice Bersamin. Dapat dito may isang tao nagsasalita na sanay humarap sa mga ganitong klaseng tao, yung kamukha nga nila Digong Duterte. Kamukha nga nila Sara Duterte. Kasi itong mga taong to walang respeto sa mga mababait ito. Walang respeto ang ganitong klaseng tao sa mga masyadong soft, masyadong malambot. Dapat dito barako ka rin. Sabi nga sa Batangas ito'y barakuhan. Hindi pa pwede rito yung hindi ka barako. Kung ganito ang mga kalaban mo sa politika. Dapat meron ka talaga ritong tagapagsalita na marunong sumagot pagdating sa babuyan, pagdating sa barakuhan, pagdating sa bardagulan, sabi nga ni Richard Heydarian. Hindi ubra dito yung sobrang disente, Mr. President. Yun po ang kakulangan ninyo. With due respect naman sa inyo, yun lang po ang observation. Nang hindi lang ako, alam ko marami pang tao ang ganyan din ang observation. Since kayo ay may kakulangan sa ibang aspeto na hindi nyo naman talaga kasalanan yan, hindi nyo lang talaga na experience yan hanggang sa kayo ay dumating sa ganyang estado, ganyang edad. Pero pwede nyong gawa ng paraan yan dahil you have all the powers to get knowledgeable and strong and mga courageous and yung sanay sa baragan, sanay sa bardagulan na mga tao na may mga pinag-aralan din naman, may experience sa politika, knowledgeable, matataas ang pinag-aralan, at hindi basta-basta naman nasisindak. Yan ang kulang Pansinin nyo, kung hindi tama sinasabi ko. Bakit si Nicolas Torre, si General Torre ang ginamit, bakit siya ang inutusan ni General Marbil? Bakit siya ang inutusan ni General Marbil na humarap kay Sara Duterte doon sa paglilipat ni Attorney Lopez, yung kanyang Chief of Staff, nung ililipat na sa hospital? Kasi, nakita nyo, hindi naman nakapalag si Sara Duterte doon. Pati si Bato de la Rosa hindi nakaporma. Di ba? Yun ang sinasabi ko na irerespeto yung taong alam nila may bagsik. Alam nila na pumapalag. Alam nila na hindi nila kayang i-intimidate. Nasubukan kasi nila nung sa KOJC compound yan. Nasindak ba nila si General Torre?
Di ba wala sila nagawa? Si Bato mismo at si Robin, si Bongo, walang nagawa sa kanya. Nung aarestuhin niya si Kibuloy. Yun ang sinasabi ko. Kasi parang ano yan eh, parang naririnig ko sa mga sabongero to eh. Meron kasing manok na namamalahibo. Ibig sabihin, pag nakita mo gano'n ng balahibo ng manok, medyo nasisinda ka na. Andap na yung mananabong doon sa balahibo ng manok mo. Yung manok mismo, pag nakakita ng klaseng balahibo, medyo namamalahibo tawag doon. Medyo kinakabahan na. Pero may respeto doon sa tao na alam nila kumakasa. Yun ang ibig ko sabihin. Yun ang good example, yung kay General Torre. Nung siya ang hinarap kay Sara, pumalag ba si Sara? Nakita nyo, nung iba yung pulis na nando doon, yung eksena na kung saan isasakay sa ambulance, si Atty. Lopez, wala si General Torre doon. Nando doon yung mga pulis, isang doktor na pulis pa. Wala, hinawi-hawi lang yung pulis doon. Hindi ba? Pinagtaasan lang ng boses ni Sara Duterte yon. Yun ang sinasabi ko. Mr. President, kailangan mo ng tao na irerespeto dahil hindi lang sa talino, kundi dahil sa tapang. Kung yan ang kakulangan mo, Mr. President, maglagay ka ng tao na sasagot sa lahat ng issue na manggagaling dito kay La Duterte. Yun po ang suggestion ng isang munting tinig na alam ko sinishare din ng iba pang tao, ibang vloggers na nagsasabi na yan din nga observation nila. Since kayo ay hindi na natin kayang baguhin yan, we cannot reinvent the wheels. Yan na po kayo eh. Yan na po yung pagkatao nyo at hindi namin kayo diyan sinisisi, hindi namin kayo minamaliit diyan. Yan po kayo. Hindi nyo kailangan baguhin yan. Pero pwede kayong maglagay ng tao na pangbaragan, pangbardagulan. Yung pag nagsalita ng ganito sa ang kalaban nyo, pwede nang sagutin ng diretso rin na kung pabalagbag ang tanong, pwedeng sagutin din ng pabalagbag. Ang mahirap, Mr. President, dahil nga sa sobra kayong decent, sobra kayong mabait, ang pinakamatapang yun na salita, yung sinasabi nyo, hindi ko na mapapalampas ito. Papalagan ko ito. Yan na po pinakamatapang yung salita. Wala po sa lengguwahe, sa lansangan, baliwala po yan. Baliwala po yan. You need to be stronger than that. Kailangan nyo po ng mas matatapang pang salita kaysa dyan. Pagdating sa mga katulad nila Duterte, kailangan nyo po. At yung hindi basta-basta naninindak lang. Yung kayang panindigan din yung sinasabi niya. Suggestion lang po, Mr. President, kulang po kayo sa ganyan. Hindi na namin kayo sinisisi dyan sa inyong pagkatao. Okay po sa amin yan. Advantage din po ng Pilipinas yung katulad ninyo na isang matino, desente, at mahinahon magsalitang presidente. Malaki po ang pakinabang din ng Pilipinas sa ganyang klaseng presidente. Pero, doon po sa inyong kalaban sa politika, na katulad nila Digong Duterte, iba po dapat ang humaharap dyan. Iba po dapat ang sumasagot dyan. Suggestion lang po. Kung meron kayong katulad halimbawa ni Trillanes, katulad ni Ping Lacson, katulad ni Mr. Llamas, yan, dapat ganyan po ang inyong mga tagapagsalita sana. May tapang, sanay sa lansangan, pero may pinag-aralan at mahaba ang experience sa politika. Si Richard Heydarian, lang, baka very expensive na itong si Richard Heydarian. Pwede rin yan. Taekwondo expert yan. Bata pa, matapang din yan. Yun po, Mr. President.
patawarin niyo po kami, pero observation po namin yan na perfect po sana kayong presidente. Perfect po sa akin yan. Yung tulad ninyo, yung pagkatao ninyo, perfect sa akin yan. Pero, hindi lahat ng aspeto ay po pwede yung ganyang klaseng ugali at inyong attitude at inyong pag-carry ng inyong sarili. Yung pagdala nyo ng sarili nyo. Tama po yan eh. Pero may isang aspeto katulad ng sinasabi ko nga, meron kayong katunggali sa politika na gusto kayong pabagsakin. At walang respeto. Dapat po dyan, may iba kayong taong tagapagsalita. Dapat po iba dyan ang ibang tao ang nagsasalita dyan. Iba ang humaharap dyan. Hindi na kayo. Hindi kailangan kayo. Pagdating sa isyong ganyan, huwag nyo sabayan. Huwag kayong bumaba sa level ng mga taong ito. Huwag po. Pero dapat meron kayong tao na pwedeng sabayan ang mga kabastusan ng mga yan. Nakita niyo yung ginawa ni Sara Duterte. Sobra pong walang katumbas na kabastusan ang ginawa niyan. Walang katumbas. Yung ginagawa ni Digong Duterte na indirectly pero obvious na gusto niyang kausapin ng mga militar, gusto niyang kumbinsi ang mga militar, bakit ang militar, sinusuportahan ka pa. Sobra na pong kabastusan yan. Sobra pong kabastusan yan. Hindi po dapat ganyan ang haharap, hindi po katulad ninyo ang haharap sa kanila. Again, yung tipong Trillanes, yung tipong Ting Lacson, yung tipong Llamas, yung tipong Richard. Baka pwede pa si Richard eh. Huwag lang kayo, Mr. President. Hindi bagay sa inyo. Hindi bagay sa inyo. Huwag kayong bumaba sa level nila. Yan po. Hanggang dyan lang po muna ang aking gustong iparating sa inyo. At maraming salamat for joining me today. At sana doon sa mga bago lang sa channel to, kindly subscribe at sana kindly push the notification bell, pati na rin yung like button at paki-share na rin. Salamat po at magkita-kita po tayong muli.